unang linggo ng Mayo, nakatakda ng i-beatify ng Simbahang Katolika ang pinakamamahal na sigurong Santo Papa ng kasaysayan at nating mga Pilipino, ang yumaong si Pope John Paul II. Ang beatification ang unang hakbang sa pagkilala ng simbahan sa kabanalan ng isang tao bago ito tuluyang i-canonize o gawing santo. Sa pamamagitan ng beatification, lahat ng bagay na ginamit o nahawakan ni Pope John Paul II maituturing na religious relics o banal na alaala. And inaantay natin nung mga sandaling yun. Ngayon hawak-hawak ko dito kung nakikita nyo po itong in-flight menu ng mahal na Santo Papa. 2 beses bumisita ng Pilipinas si Pope John Paul II noong 1981 para sa isang pastoral visit. Do this in memory of me. At noong 1995 para sa World Youth Day celebration kung saan gumamit pa siya ng sasakyang bulletproof, ang Pope Mobile. Antay si Santo Papa. Ayun po, nagsisipagtakbuhan ng tao. Kasalukuyan daw itong nire-repair ngayon para iparada sa mismong araw ng beatification sa Mayo. Pero alam nyo ba na ang ilan sa mga itinuturing na religious relic ni Pope John Paul II dito sa Pilipinas, Mayroon pa kayang isang naghihimala Santo Papa raw? sa mga tao? Sa simbahang ito sa ermita, matatagpuan ang papal chair o ang upuang ginamit ni Pope John Paul II noong 1995 World Youth Day. Ang silyang ito, pinaniniwalaan ng ilang mga deboto na mapaghimala raw. Napansin ko lang sa simbahang ito ay lumalaganap ang devotion to God who is merciful. At marami din namang nagsasabi sa akin at nagte-testify how God is so merciful to them. Pag ikay nag-start ng beatification at canonization process, mahalaga ang relic. Bakit? Ang relic kasi ay isang physical or visible sign na ang isang santo ay naging tao. Kahit marumi at luma na ang papal chair, hindi ito ginagalaw ng mga namamahala. Ayon sa mga naniniwala, kapag sa upuang ito raw nagdasal ang mga deboto, di umano, mas mabilis daw na makararating sa langit ang kanilang mga dalangin. Inoperahan ka ako atay at saka gallbladder. Ngayon, nagpasalamat ako dahil magsimula nung maano ako, galing sa hospital, naging maganda ang buhay ko at saka binigyan ako ng health na hindi ako magkasakit. Na-diagnose po na meron akong cancer of the breast. Ako maoperahan, nagtuloy-tuloy na po yung healing ko, hindi na po chemotherapy. Nagugulat din nga po yung doktor ko, sabihin sa akin after almost 2 years, nag-check up ko last time. Sabi niya, you are healed. Sinasabi ko to sa mga taong may problema, call on Him. Hinihintay ka lang niya. Ang 71 anyos na si Nanay Flora, isa raw sa mga nabiyayaan ng himala ng papal chair. I had a very bad fall. I felt suddenly a strong force that pushed me from behind. I should have hit my head, but at the very last minute, split second, I felt the mantle of Our Lady turning me, and I fell on my forearm. Nabali raw ang buto sa kaliwang braso ni Nanay Flora. Pero sa halip na magpa-opera, idinaan na lang daw niya sa pagdarasal sa Diyos at sa Santo Papa ang kanyang mabilisang paggaling. Makalipas daw ang halos 2 buwan, gumaling nga ang kanyang braso. Our petitions were answered. So I'm sure wherever it is, talagang ang influence ay very strong, no? And talaga it's St. Paul John praying for us. Ang papal chair na ito gawa sa gold at telang imported pa mula Belgium. Nakaukit din dito ang emblem o logo ng Santo Papa. And then the tiara, meaning... Ang gumawa nito, ang furniture maker na si Tony Adriano. Matagal na raw gumagawa ang pamilya ni Tony ng mga muebles para sa simbahan. It's a privilege that I was able to do the chair of the Pope. And it didn't enter into my mind that
bida ka na dahil ikaw gumagawa ng chair ng Pope. No, I just want to be of service to the church. Dahil sa serbisyo ni Tony, pinagkalooban siya ng dating Santo Papa ng isang medalyon bilang pagkilala. This is the memorable medal that he gave me during the World Day exhibit. May 3 klase raw ng religious relic. Ang first class relic o yung mismong labi o bahagi ng katawan ng kinikilalang banal. Second class relic naman daw ang mga bagay na ginamit niya katulad ng damit at rosaryo. At third class relic ang mga bagay na inihawak o ipinunas sa mga first o second class relic. Bukod sa mga papal chair na ito, nahanap din namin ang ilan pang second class relic ni Pope John Paul II dito sa Pilipinas. Sa likod ng simbahang ito sa Santa Maria sa Bulacan, pinakaiingatan ni Brother Carmelo ang koleksyon niya ng mga religious relic. Kabilang na ang ilan na nagmula kay Pope John Paul II. Ang kandila raw na ito ang ginamit ng dating Santo Papa sa isa niyang misa dito sa Pilipinas. Ito ang kanyang pirma nung siya ay cardinal pa lang siya. Nasa pangangalaga rin niya ang ilan sa mga card na ipinadala ng Santo Papa sa ibang mga kardinal bago pa siya naging Santo Papa. Actually, galing to sa isang unang cardinal natin ng Pilipinas, si Cardinal Santos. Actually, pinasusunog kasi akala nila basura. At nung natuklasan ko, nagulat ako, nakita ko, Carol Watila at karamihan doon na nakasulat doon sa mga card at Christmas card at sulat, lahat ang bumoto kay John Paul. Pero ang pinaka-iingat-ingatan niya sa lahat, ang skull cap o suot sa ulo noon ni Pope John Paul II na himala raw ang pagkakapunta sa kanya. Doon sa audience, no, nasama kami sa grupo at nung malalapit na, biglang yung skull cap niya ay tinangay at bumagsak sa akin. Dinampot ko na at tumakbo na akong paalis doon sa linya. Kasi hinabol nga ako ng Swiss Guard. Sabi ko, eh siyempre, pag hinabol ka ng Swiss Guard, mapipilita kang lumapit. At tinanong sa akin ng ating Santo Papa, sa English bakit gusto mong kidnapin yung aking skull cap? Ang sagot ko sa Santo Papa, Your Holiness, nung dumating po kayo sa Pilipinas, 5 milyon tao ang sumalubong sa inyo. Pero ilang tao lang nakalapit sa inyo. Bagkos, ito na yung pagkakataon, hindi para po sa akin, kung hindi para sa mga Pilipino na hindi po kayo nahawakan, bagkos pag-iwan po kayong alaala sa amin.